The next instructional material we have for audio-visual is multimedia presentation. It is a combination of text, images, audio, video, and animations to convey information in a dynamic and engaging way. The characteristics of multimedia presentation. First, visually appealing and easy to follow. Next, can include recorded voice explanations and encourage interactive learning. The usage principles of multimedia presentation. For those, use simple layouts and readable text. Ensure the voiceover is clear and synchronized. Check visuals and audio before presenting. For don'ts, don't add too much text or use too many colors that could confuse or distract your audience. Next is don't just read what's on the slides word for word. Use them as a guide but talk to your audience more naturally. Magandang araw sa lahat. Ang ating topikong tatalakayin ngayong araw ay ang uri ng tayutay. Ngunit bago muna ang lahat, ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang mas masining, mabisa, at kaakit-akit ang pahayag. Bali, ginagamit ang tayutay sa mga tula, sanaysay o pang-araw-araw na pananalita upang mas maging malalim ang kahulugan o damdamin sa mga sinasabi. Meron tayong iba't ibang uri ng tayutay. Una ay ang pagtutulad o simili. Ang pagtutulad ay isang uri ng tayutay na naghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao o pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang tulad ng, parang, katulad ng, kawangis ng, kagaya ng, at iba pa. Ang layunin ng pagtutulad ay ipakita ang pagkakatulad ng dalawang bagay upang mas maipahayag ang naiisip o nararamdaman ng nagsasalita. Halimbawa, ikaw ay kagaya ng ibong lumilipad. Dito, ipinapahiwatig ang kalayaan at pagiging malaya ng taong tinutukoy. Ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Ipinapakita dito na ang labis na kagandahan ng isang tao sa pamamagitan ng paghahambing sa anghel. Ang pangalawang uri ng tayutay ay ang pagwawangis o metaphor. Ang pagwawangis ay halos katulad din ng pagtutulad dahil ito rin ay paghahambing, ngunit hindi na gumagamit ng salitang pantukoy. Sa halip, tuwiran o direkta nitong inihahambing ang dalawang magkaibang bagay na para bang iisa lamang. Halimbawa, si John ay lumalakad na babae. Ipinapakita ang kilos ni John na parang babae ng direkta, na para bang siya mismo ay babae. Malakas na lalaki si Ken. Tuwirang ipinahayag na ang lakas ni Ken, inihahantulad siya sa isang malakas na tao ng walang pantukoy. Ang pangatlong tayutay ay ang pagtatao o personifikasyon. So ayon dito, ang pagtatao ay isang uri ng tayutay kung saan ang mga bagay, hayop o konsepto ay binibigyan ng katangian ng tao. Halimbawa, ang mga damo ay sumasayaw sa kung saan ang damo ay inilarawan na parang may kakayahang sumayaw na isang katangian ng tao. Ang susunod ay ang exaggeration o hyperbole. So ayon dito, ang exaggeration ay isang uri ng tayutay na naglalaman ng sobrang pagpapalabis o pinalalaking katotohanan upang mabigyan diin. Sa halimbawa, ang pagmamahal ko sa iyo ay singlaki ng buwan. Ito ay isang labis na paghahambing upang iparating ang kalaliman ng nararamdaman. Susunod ay ang pag-uyam o sarcasm, irony. Ayon dito, ang pag-uyam ay isang uri ng tayutay na naglalaman ng pangungutya o pang-aasar. Ginagamit ito upang mang-insulto o magpahayag ng kabaligtaran ng ibig sabihin. Sa halimbawa, ang sipag mo naman, Juan. Makikita ko ang sipag mo sa madumi mong kwarto. Sa kasong ito, ang sipag ay ginagamit upang magpahayag ng kabaligtaran na ang kwarto ay hindi malinis.